Yung kagabi na binitawang salita ni PRRD, pasok? Tirada ni dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Bukod sa pagtuligsa sa umano'y nilulutong People's Initiative ng administrasyon, ibinunyag din niya na matagal na raw nasa watchlist ng PIDEA si PBBM. Lagi natin sinasabi ano ang nagtulak kay PRRD para gawin ito because 1 week before, sinabi niya na sa amin to. Marami pa siyang mga inad pero hindi niya sinabi dito pero hindi na rin namin sasabihin. Pag sinabi niya, saka na lang namin sasabihin. Pero marami siyang mga sinagsasabi noon tungkol dito sa issue na to. Again, sinabi niya na ilalabas ko lahat ng yan sa tamang panahon. Hindi ko alam na 1 week after, ilalabas niya na. But anyways, ano ang nagtulak sa kanya para ilabas yan? Feeling ko talaga, napakalaking bagay nung hayop na ICC na yan. Hayop na ICC na yan, napakalaking bagay niyan. Kasi ang usapan noon, sabi pa ni Boying Rimulya, pagpasok, deport. Hindi makikipag-cooperate. Hindi makikipag-coordinate. Tiwalang-tiwala tayo sa DOJ dahil silang may hawak ng Bureau of Immigration. Mantakin mo nakapasok sa Pilipinas, nakaalis na. Kung hindi pa nagsalita si Trillanes, punyeta, hindi pa natin malalaman na nanggaling na pala sila dito. So, nilihim ng gobyerno yung pagpunta ng mga yan dito na dapat naman sinasabi nila talaga. So, alam naman natin na ano ang magiging resulta ng hayop na investigasyon na yan. Hindi naman investigasyon yan Formality lang yan. Yung hayop na formality na yan, na kunyari nagpunta sila dito to investigate pero meron ng desisyon yan. Isa yan sa mga nagtulak sigurado ako. Pangalawa, ito talagang pinakamalupit na People's Initiative na ito para sa charter change. Dahil check na check yung galawan nila na according to PRRD, si Sandro ay balak nilang gawing Prime Minister. At alam naman ng mga taga-Canada kung ano ang sistema ng ganyang klase ng gobyerno. Wala nang alisan. Oo kaya nako delikado yan. So ito, pakinggan na natin yung sinabi ni PRD. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. May drug addict tayo na presidente. Ayan. Yan ang pasabog ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng drug addict tayo na presidente, PI yan. Gusto nila ng PI, di ba? People's Initiative, di ba? O yan, naligo kayo ng PI kay PRRD kagabi. Ayun na yung PI nyo. PI nyo, gusto nyo ng PI, ayan na, PI nyo. At ito ang malupit. Sinabi ni PRD na noon hanggang ngayon. Ano yan? Noon, ngayon, bukas at magpakailanman? Aba, Charo Santos, hindi pala. Aba, Mel Chanco, kunin mo na yung istorya. higit 50,000 dumalo sa One Nation, One Opposition Prayer Rally laban sa charter change sa Davao City kagabi. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Pinakitaan ng evidence ng PIDEA. Ang sinasabi ng PIDEA, hindi daw totoo. Abay, siyempre. Alam nga naman sabihin nilang totoo. Siyempre, nasa bago na silang administrasyon. Yung mga tao dyan, ang naglagay si Presidente, yung appointed ni Presidente. Siyempre, kakampi sila dun sa Presidente ngayon. Tsaka PIDEA, ngayon yung PIDEA ngayon, medyo mababa ang tiwala ng tao sa inyo. Bakit? Nahuli nyo na yung anak ni Boying, nakawala pa dahil palpak yung pag-handle nyo ng ebidensya Hindi nga alam kung sinasadya nyong palpakin yung ebidensya, yung handling ng ebidensya Dahil isa yan sa mga loophole na ginagamit ng mga tirador na mga mayayaman sa lipunan Siyempre, sabi nga nila, PIDEA is under the office of the President, of course. Siyempre, natural, kakampihan nila yung kanilang leader. But again, PIDEA, you have to understand that you are talking about or you are denying what PRRD is saying. And you know who PRRD is. PRRD is the former
Chief Executive of the Republic of the Philippines. And he was a fiscal and he was a litigator, a lawyer. He will not incriminate himself. Sigurado ako, PRD, before nagsalita yan, meron na yang ebidensya. Antayin nyo yung ebidensya, yari kayo dyan. Now I am challenging PRRD to prove what you are claiming now. Because if you cannot prove this, PRRD, it's gonna be a big problem. So you should prove it, PRD. Let's put the nail in the coffin. Yung pako, yung huling pako na magseselyo at magsasara ng kanilang mga ataol ng political career nila, ipokpok mo na, PRD. Oo, si PRD, dating abogado, dating presidente, dating piskal. I'm sure hindi yan magsasalita ng walang pinanggagalingan, ng walang pinangahawakan. Kaya PIDEA, you denied it. It's just right that you deny it. It is just right. Pero, buti kayo nag-deny. Buti kayo, you categorically denied that the current president was never in your list. Buti pa kayo. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung isang footage na a question answerable by yes or no ay hindi man nasagot. So somewhat I am proud of PIDEA because they have the balls to categorically deny in writing that they do not have PBBM's name ever in their list. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Walang ibang ibinigay na detalye si Digong pero 2016 pa nang huli siyang maupo bilang alkalde ng Davao City bago nahalal na Pangulo. Wala siyang preno sa mga tirada kay Marcos. And they were saying that yung 2016 na yun, siya ay wala pa daw PIDEA noon. Kailan ba nagsimula ang PIDEA? Kasi ngayon, ang PIDEA, PIDEG na. Philippine Drug Enforcement Group. Nung panahon niya, 2016, nung presidente siya, PIDEA. Di natin alam kung ano na ngayon. Oy, hello. Thank you very much, Jim Lord. Sa iyong pa-birthday. Abay, 2 minutes na lang. 27 na ako. 27 na pala ako, CP. So, sige. Diretso natin. Bongbong bangag yan. Ano? Ang sakit mo naman magsalita. Bakit mo naman nasabing bangag? Ikaw nga, naka-fentanyl ka eh. Naka-fentanyl ka, tapos sabi mo si Bongbong, ikaw talaga. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Siya yun yung mabigat. Okay lang na dati kang gumagamit. Pero yung hanggang ngayon, medyo hindi maganda. Again, we are not, hindi tayo nag-accuse. We are just, we are just reacting on what PRD is saying. So if PRD is saying is true, na up to now, delikado yan. Delikado mga bossing na yung driver mo lango. Delikado na yung nagdi-decide para sa buhay nating mga Pilipino, bangag. Pinalabanan nga natin yung droga eh. Paano natin lalabanan yung droga kung mismong yung mga leader natin sa pamahalaan, mga may nakadroga? Hello, Jojo Di Guzman Connect. How are you? Ano yung October 7 to 4? Jojo, ano yan sinasabi mo na yan? Kasi magaling to si Jojo eh. Baka mamaya may sinasabi to si Jojo na
So papayag ba kayo na ang ating taga-Timon ay di ba nga pagka meron kang drive yung lisensya sa pagda-drive. Di ba nga dinadrug test ka kasi hindi pwedeng nagda-drive ka pagka drug addict ka. Or at least meron kang meron kang history or positive ka. Di ba nga? So paano mga bossing na paano tayo papayag? Na tayo nga bilang nag-a-apply ng lisensya sa pagdadrive, hindi tayo pwede magkaroon ng lisensya kapag tayo ay addict or tayo ay may dugong addict. Eh bakit yung mga leader sa bayan natin pumapayag tayo na di umano ay hanggang ngayon? Hanggang ngayon? So ibig sabihin, puta naman. Sobra naman yun mga bossing. Kapag mag-a-apply nga tayo ng trabaho, pakukuhanin pa tayo ng drug test. Tapos itong sinuswelduhan natin, may mga amats. Hoy, Buster at Jojo de Guzman, magandang gabi sa inyo, mga idol ko yan. Idol ko ang mga yan, grabe. Diba? So, papaanong nangyari to? Anong nangyayari sa bayan natin, Diyos mio? PRD diretso. Ay, tama, Jojo. Oo, dyan na lang sa Hong Kong. Kaya lang ayoko dyan ba? Ayoko dyan, magaling magkarate yung mga tao dyan. Doon na lang tayo sa Japan. O kasi sa Japan, pwede tayo magtrabaho doon na tigatawag ng kakain sa restaurant. Sabi nga ni Susie dito sa Paris, yung ang test lang ng lasing ka, bawal ka mag-drive eh. Antakin mo bangag nagda-drive ng bansa? Sobra naman yan, di ba? So papayag ba kayo na ang nakikipag-deal sa ibang bansa? Hindi ko nga alam eh, kasi di ba pupunta siya sa ibang bansa para makipag-deal? Para mag-uwi ng investment. Putya, baka mamaya kung anong investment mga naiuwi niyan. Kaya pala ang daming lulutang-lutang utak sa Pilipinas. Binoto ko din si BBM. Sabi niya, problema, hindi siya dapat sunod-sunuran sa pinsan niya. Ayun na nga. Itong sinabi na to ni PRRD is not to oust actually si Bongbong. Kasi lahat naman pwedeng maging addict tapos magbagong buhay. Kasi yung mga addict, biktima lang din yan ng mga pusher. Kaya nga, ang tinatarget natin mga pusher eh. Kasi yan po yung mga talaga naman. Kaya alam ko na si BBM ay isa lang, kung totoo to si BBM ay biktima lang. Kaya dapat pa natin siyang pigilan sa kanyang mga ginagawa at itama yung mga kanyang pagkakamali. Ano yun? O yung pagsunod-sunod niya sa kanyang asawa at sa kanyang pinsan ay kailangan matulduhan na yan. Yung pinsan niya, palitan niya na. Ipakita mo lang BBM, palitan mo yung pinsan mo. Pag pinalitan mo yan, medyo maniniwala kami ng konti na gusto mong ayusin yung mga pagkakamali ninyo. Si BBM daw ay biktima ng pambubugbog. Ito naman, bakit? Nagano ba? Bakit, Jojo de Guzman? Si BBM ba sa'yo? Nagpa-blatter? Paano mo nalaman yan, ha? Oo, ayun, napakahusay. Thank you very much. Reyna Bayo, happy birthday din sa'yo. Oo, birthday ko na, 12:07 na. Ako, 27 na ako. Ganito pala ang feeling ng magte-30 na. Diretso! Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Matagal raw pinilit na manahimik ng dating Pangulo, pero sa kabila ng mabibigat na paratang na binitawan laban sa presidente, nanindigan ito na hindi siya hihingi ng tawad kay PBBM. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan.
yan, PBBM. Hindi kay Tambaluslos yan. Binigyan mo ng kapangyarihan si Tambaluslos. Pag nagtarantado yan, sa'yo ang bagsak niyan. Lagi namin sinasabi sa'yo, parang awa mo na BBM. Si Bantag, sinabi niyan sa'yo. Bago ka pa lang dyan, sinabihan ka na ni Bantag, ang magpapabagsak sa'yo yung mga nasa paligid mo. Unang-una na dyan si Boeing Rimulya, sabi niya. Sinabi na yun ng mga tao sa'yo, tao na sumuporta sa'yo, na gusto ka nila, pero yung mga pinaglalalagay mo, putya, yan ang sumisira sa'yo at hindi mo pwedeng isisi sa kanila itong nangyayari sa bayan. That's all on you. Why? Because people, kumbaga tinayaan ka ng tao eh. Lahat ng tao sa'yo bumoto, lahat ng tao nagtiwala sa'yo. Sa'yo, sana nung kampanya sinabi mo na magiging presidente ako, ang magdidesisyon si Romualdez. Sana ginanon mo para at least alam ng tao. Pero the people, the 31 million who voted for you believes na it's gonna be you who's gonna be leading this country, not the Senate President, not the Speaker of the House, and definitely not your wife. So yun lang yun. Wala ka nang sisisihin dyan kundi ikaw. If you want to leave a legacy sa Pilipinas at gusto mo na yung pangalan ng tatay mo ay maridim mo, yung pangalan ng tatay mo ay malinis mo, sana nililinis nyo, hindi nyo pinahahaba yung termino nyo. Grabe. Dabawin niya, next na balik nyo. Ay nako, babalik kami kagad ni Coach Oli. Si Coach Oli na in love na dyan. Ayaw niya nang umuwi sa Maynila. Gusto niya na dyan sa Davao. Ay kanina nga ayaw pang magbihis niyan. Nakabrief pa yan dun sa kwarto. I-picturean ko sana tapos ibibenta ko sa social media. Dami pa namang may gusto ng picture ni Coach Oli na nakabrief lang. So ayun yan PBBM. Kaya sana pwede mo pang ayusin. This call is not for you to step down actually. This is a warning na if you're not gonna set it right, if you are not gonna correct what is wrong, mapipilitan sila at ang tao na talagang mag-take ng drastic na step na hindi natin pare-parehas magugustuhan. Kaya please naman, sana ayusin yung People's Initiative, i-scrap nyo na yan. Pabayaan nyo na mapalitan kayo sa pwesto. Kaya nga may demokrasya Sabi nga ni PRRD, yung demokrasya ng pagboboto, yan po yung nagbabalanse sa leadership na pag ayaw na sa'yo ng tao, palitan ka na. Hindi pwedeng habang buhay kayong nandiyan. Ganito lang yan. Si PRRD nung siya ay presidente, patapos na siya, ayaw pa ng tao. Dapat yun yung goal na iset mo sa buhay mo. Napaalis na ako, ayaw pa nila kasi sobrang galing ko. Hindi yung 2 taon pa lang ako, gusto na akong mawala ng tao. Record breaking yan. Ay, grabe. Sige, diretso. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Binatikos rin ni Duterte ang umano'y bayaran kapalit ng mga lagda sa People's Initiative upang baguhin ang saligang batas. Giit ni Duterte, walang dapat baguhin sa konstitusyon. Tila pinasaringan din ni Duterte si First Lady Liza Araneta Marcos at isa pang mambabatas. Sila raw kasi ang mga mastermind sa People's Initiative. Mabuti sana kung bright kayo. Grabe ka naman. Shine bright, naka-diamond sila. Buti sana kung bright kayo. Hindi ba sila bright? Uy, abogada yan. PRRD Shadow ka. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister. Babala ng dating Pangulo, dapat tuldukan ng People's Initiative. Dahil kung hindi, baka matulad daw si PBBM sa kanyang ama. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Hindi si Bingbong. Hindi si Bingbong. Si Bongbong. Si Bingbong natalo yun sa Quezon City na mayor.
Bongbong, hindi bingbong, bongbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Ayaw mo mangyari. Ayaw mangyari, binisto mo. Usapan natin, secret to, secret. Atin lang to. Gumanon pa siya sa amin last week and last Sunday, sabi niya. Atin lang to, ha. Atin lang to. Wala nang makalabas, atin lang to. Ikaw nang naglabas PRRD. Walang iya naman. Pero syempre, sa'yo yan eh. Istorya mo yan eh. Bukod sa pamilya Duterte, present din sa rally ang kapatid mismo ni PBBM. Ito ang malaking question mark. Let us wait for this. Antayin natin mga boss ang sasabihin nito ni Maharlika. Ay, Maharlika. Ni Maharlika Marcos. Ito si Super Ate. Si Super Ate Aimee. Antayin natin. Sabi nga natin na si Aimee has to decide where she is gonna put her money with or on. Kumbaga, si Super Ate kailangan magsalita na whether blood is thicker than water or he's gonna side with the Dutertes with regards to this. And she has to speak up because there are rumors that she was the one who talked to PRRD para hindi tokhangin. Ganito kasi kailangan nyo maintindihan. Kasi ganito sasabihin ng mga tao. Ganito. Sasabihin ng mga tao, PRRD, nasa listahan mo pala. Bakit hindi mo hinuli? Yan ang sasabihin nila, ganito kasi yan. Ganito kasi ang tokhang. The reason why si PRRD may listahan yan, kasi nga sa Davao, ang ginagawa niyan, tokhang. Pag nasa listahan ka, kakatuking ka ng pulisay. Nasa listahan ka. Nasa listahan ka, magbago ka na. Ganon ang tokhang. Di ba ginawa yan dito sa atin? Lahat ng barangay pinaggawa ng listahan ng mga sinasabing adik sa kanila. Kaya walang ebidensya, kaya meron pag sinabing adik, kakatokin niya ng pulis. Markado ka na, nandito ka, ingat ka, tama na, itigil mo na yan. Di ba ganun ang tokhang? O so let's say for example, dumating yung listahan, nandoon yung pangalan ni BBM. Anong gagawin ni PRD? Ikukulong niya? Hindi. Hindi niya ikukulong si BBM. Kakatokin niya yung bahay ni BBM para sabihin na BBM, nandito ka, itigil mo na yan. Ganun lang. Pag hindi mo pa tinigil yan, bahala ka. Ganun. So hindi yun ikukulong. Hindi naman pusher si Hindi naman pusher si Bongbong. Ba kayo? Kung totoo kung totoo ito. Yun yung sinasabi ko. Kasi yan ang sinasabi ng mga tao. Adik naman pala Panahon mo pala adik di namimili ka. At si Bongbong hindi mo tinukhang. Bakit lahat tinukhang mo? Si Bongbong hindi mo kinulong. Lahat kinulong mo. Kasi nga yung mga nasa tokhang hindi kinukulong yun. Kinakausap yun para magbago. Lumapit si Super Ate. Kausapin mo yung kapatid mo, magbago na. Di ba? Yun ang essence ng tokhang. Hindi yun pag nandudun ka, putya, ikukulong ka na. Hindi. Pwede ka lang ikulong ng walang warrant of arrest kapag by bust operation. Bumibili ka sa poser na o kaya bumibili ka or nagbebenta ka sa isang poser buyer, may mark money, doon pwede kang hulihin on the kasi yun. Ang tawag dyan? Yung kasalukuyang nangyayari yung krimen. Pero kung user ka lang, nasa listahan ka lang, huhulihin ka ba? Hindi. Sasabihan ka na magbago. Kayong mga bobo, na yan ang anggulo, hindi ganun ang tokhang. Tama, di ba?
Oh, so let's say for example, totoo 'yon. Si ate lumapit kasi alam niya. Oh, yan. Nandiyan diyan. Sige, ako nang kakausap. Sige. Yun naman ang purpose ng tokhang eh. Kausapin lahat ng adik na magpachabi. Lahat ng payat magpataba. Ganun yun. So wag yung kung on the spot nagsasyabu, on the spot na nagbibilihan, huli yan. Walang habeas corpus dyan. Warrantless arrest yan. Yes, sama Gina. Bibigyan ka ng taon magparehab. Kung hindi ka naman mo kaya magparehab, magbago ka. Oo, ganyan yan. Sige, diretso. Ayun nga, yung dito pala kay Amy. So, kailangan magsalita na si Amy whether siya ay kampi sa mga Duterte o hindi. Okay, pangalawa, si Maharlika. Yan yung sinasabi ni Banat Bay kahapon, na Maharlika, alam ko na para ka sa bayan. Pero kung nakikita mo na si Bagong Lipunan, lahat ng mga kaibigan mo, binabalahuran ni Bagong Lipunan, si Trixie Cruz Angeles, ay hindi pala, si Sas Rogando Sasot, si Glenn Chong. Lahat ng mga kakilala mo, binabalahura niya. Bakit hindi mo siya kino-call out? So kanino ka ba kampi? Doon sa mga pinagkukuhanan mo ng mga information at mga ini-interview mo na maganda yung relationship mo with them? Or dito kay Bobo Lipunan na walang ginawa kundi manira ng manira? Sabi ni Banat Bay, ang challenge ko sa'yo para mapatunayan mo na talagang ikaw ay sincere sa mga pinaggagawa mo at pagtulong mo sa bayan, i-call out mo itong isang taong idol na idol ka para naninira ng tao. Yun yung sinasabi ni Banat Bay kagabi. Ganon din kay Super Ate. Super Ate, para maniwala kami na blood is thicker than, na hindi totoo yung blood is thicker than water, magsalita ka na. Kanino ka side? Kay PRD o sa kapatid mo pa rin? Hindi ba? Yun lang yun. Sabi nga ni Gemaline, wag selective. Kasi kung ako mali ako, si Banat Bay will definitely talk to me and call me out. Hindi, walang pakialam yan kung ako ba o hindi. Basta nakikita ni Banat Bay na mali na yung mga ginagawa ko, he will definitely call me out. Ganun yun. So ganito din to. Ganyan din yan. So Amy, magsalita ka na. Kanino ka kampi? Kung kampi ka kay PRD, patunayan mo yung kumakalat na issue na ikaw yung isa sa mga humaharang. Hindi mo humaharang. Pero pumapadrino noon. Sa wife mong si Melba. Melba, magandang sa'yo Magandang gabi. Sige, diretso pa natin to. Diretso natin. Ako, marami pa tayong pag-uusapan. Na si Senator Amy Marcos. Personal niyang narinig ang mga banat ni Duterte, pero tumanggi na siyang magpaunlak ng panayam sa media. Wala pa namang formal na tugon ng palasyo sa mga pahayag ng dating Pangulo. Wala pa rin pahayag ang First Lady at House Speaker sa mga tirada ni Duterte. Pero nauna nang itinanggi noon ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa People's Initiative. Nagbabalita mula sa Frontline. Ayun, so